Anong basa mo dito sa claims ng 18 quote-unquote former Marines? No, they're still verifying if all of these, I think two of them are actually not. About the cash deliveries to several politicians. Who do you think is behind this? And if so, what is there to even be gained by these allegations? Alam mo, nakalulungkot at nakakatawa. Nakalulungkot kasi para bagang ano ba tong nangyayari sa bansa natin ngayon, na para bagang deliberate na parang blatantly gumagawa ng kwento, naghahabi ang mga tao para lang ma-destabilize ang gobyerno o kaya mapagsilbihan ang partisanong interes ng kanilang mga panig na sinusuportahan. Halata naman kasi ngayon nagbabago-bago na sila ng statement, katulad nitong ni Attorney Baligod doon sa interview na napanood ko kahapon. Tinanggi niya yung mga hindi naman doon niya sinabi na may koneksyon sa ICC ito. Ngayon nag-iiba na naman ng salita. Hindi matandaan na yung apat pala doon ay hindi naman pala Marine, hindi lang dadalawa, hindi naman talaga man lang lumabas ang pangalan nila sa roster. So doon na lang makikita mo may credibility problem. Tapos sasabihin si Pangulong Marcos ang kanilang nag-deliver sila ng pera sa Paway. Samantalang alam naman ng lahat na wala ng bahay ang mga Marcos sa Paway. Museum na yon. Sa lawag na sila nakatira, yung bahay niya at least. So, ang dami tapos makikita mo pa yung mga pictures ngayon, mga images, binabase nila, na madali namang doktorin. At kitang-kita nga natin doon sa isang background, yung iba yung number ng parang 881, RP8811 sa background, yung isa man RP8111. So, if you have these things, ang tao naman hindi naman tanga. Parang ang timing na lang nito, the day before the EDSA, while nasa kainitan tayo ng hearings ng confirmation of charges sa ICC, magsisimula na ang hearing sa House of Justice Committee sa Lunes regarding the impeachment complaint against Sara Duterte. So, na madali mong pagtagpi-tagpi itong mga to na para bagang ayaw pa nilang tumigil. Nung una, napatunayan na maaring hindi credible yung mga maleta nilang pinakita. Hanggang ngayon, maleta pa rin. Ako nga sabi ko, gano'n na ba kabigat yung maliit na maletang yun na parang 3 tao pa na Marine ay kailangang magtulungan para bitbitin. May at saka yun, nag-iiba-iba sila ng salita. And the fact that they already came out with a press conference on an affidavit that is unsigned. These are things that really you have to ask, who are the characters behind this, and you're going to hear names that have always been associated with destabilization recently. So, ganun na ba talaga mahal ba talaga nila ang bayan o ang mahal lang nila yung kanilang mga sinusulong na interes?